Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali mga kaibigan. Ngayong araw ng Good Friday, ito po ang iyong lingkod, si Froilan Schneider Macuisablo, na nais po magbahagi ng 7 last word, ang huling 7 wika ng ating Panginoon na nakabayubay sa cross, dahil ngayon po ay Good Friday. At ang kanyang unang wika, mga kaibigan, mga kapatid, ay sinabi ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun, mga kaibigan, nasambit yan ng ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa cross. Humingi siya ng kapatawaran sa kanyang Ama sa ating mga nagawang pagkakamali, sa ating mga nagawang pagkakasala. Dahil tayo po ay tao, mga makasalanan, marami po tayong pagkakamali, marami po tayong pagkakasala, higit sa lahat sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Alam niyo po, mga kaibigan at mga kapatid, napakasarap po kung matututo tayo magpatawad. Gaano mang kabigat ang nagawang pagkakamali ng ating kaibigan o kapatid o kakilala, patawarin natin, dahil kung tayo nga, pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Dahil ang sabi nga, matuto tayo magpatawad upang tayo ay patawarin din ng ating Panginoon. At hindi lamang po isang bisis, kundi maraming bisis. Ang sabi nga sa Biblia, 70 or ibig sabihin continuous, walang katapusan, walang hanggan na pagpapatawad, mga kaibigan. Kasi kung minsan, tayo pa ang nauuna manisi, tayo pa ang nauunang manlait o manghusga sa ating kapwa. Dapat hindi natin ginagawa yan bilang isang Kristiyano, dahil lahat po tayo ay may pagkakamali, lahat po tayo ay may kasalanan. So matuto po tayo magpatawad. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon, mga kaibigan. Siya na ang humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakamali sa kanyang Ama. Siya ang nagdusa sa ating mga pagkakasala, sa ating pagkakamali. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po, napakasarap po ang magpatawad, mga kaibigan. Kasi talagang kailangan natin lagi ang panalangin sa ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo laging nananalig sa ating Panginoon, hindi tayo matututo magpatawad. Alam niyo po, kailangan natin lagi ang mga prayers for forgiveness. Kasi sa halip na tayo'y magiganti, kailangan ipaubaya natin, ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Instead of revenge, why not forgive others? Why not forgive them? Patawarin na lang natin. Not revenge. Hindi yung paghihiganti ang kailangan, kundi ang tunay na pagpapatawad, mga kaibigan. Napakasarap po kaya ng feeling kung tayo ay matututo magpatawad, mga kaibigan. Napakasarap ng feeling kung tayo ay matututo magpakumbaba. Magkaroon tayo ng humility sa ating mga puso. Dahil yun po ang itinuturo ng ating Panginoon na nariyan, nakatungay sa atin, mga kaibigan. So, panatilihin natin ang humility, panatilihin natin ang pag-ibig sa ating mga puso upang tayo matuto magpatawad, upang tayo ay patawarin din ng ating Amang nasa langit. So, yan po ang unang wika ng ating Panginoon. Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So para tayo patawarin din ng ating Amang nasa langit, matuto tayo magpatawad. Matuto tayong umunawa sa ating kapwa. Huwag natin silang kutyain, huwag natin silang hamakin, sa halip damayan natin, tulungan, gabayan, mga kaibigan. At sa halip na tayo maghiganti, ipaubaya natin sa ating Panginoon. Patawarin natin at ipanalangin natin, mga kaibigan. At ang ikalawang huling wika ng ating Panginoon ay sinasabi, ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. Napakasarap pakinggan, hindi po ba, mga kaibigan?
ngayon din ipagsasama tayo ng ating Panginoon sa paraiso. Naalala ko tuloy nung kami ay minsan na pumunta, isinama ako ng Rojas family sa isang lugar sa Quezon Province na ang pangalan ay Nawawalang Paraiso, na napakaganda po ng lugar, napakatahimik, napakapayapa, talagang at peace. Ang ganda po kasi yan daw po ay dinarayo ng mga nagre-retreat, mga gusto mag-refresh sa kanilang buhay, gusto magpahinga o mag-relax, kasi talaga naman po napakaganda dahil nasa isang bundok yung lugar na yan, ang Nawawalang Paraiso, na aking nakita talaga sa Quezon Province. Napakaganda po mga kaibigan. Kasi alam niyo po, itong mundong ito, itong daigdig na ito, hindi ito ang paraiso na ipinangangako ng ating Panginoon. Ito ay lugar kung saan tayo hubugin, kung saan tayo susubukin, kung saan tayo ay pananatilihin ng ating Panginoon upang tayo ay matuto tayong magpakumbaba, matuto tayong lumapit sa Kanya, matuto tayong manalangin, at narito po ang marami samot-sari ng mga suliranin, mga problema na ating daraanan. Dahil dito po sinusubukan tayo ng ating Panginoon kung gaano tayo katatag, kung gaano kalakas ang ating pagtitiwala sa Kanya, kung gaano katibay ang ating pananalig sa Kanya. Hindi po ba napakasarap pakinggan kung sasabihin ng ating Amang nasa langit na ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. Yung mga magulang nga natin, naalala po natin nung tayo maliliit pa, pag pinangakuan tayo ng ating mga magulang o kaya kung minsan ng tita, ng tito o mga kamag-anak na ay sa isang linggo isasama kita doon sa isang beach resort o kaya isasama kita doon sa isang pasyalan na napakaganda. Hindi ba tayo tuwan-tuwa? Hindi ba tayo umaasa na sa kabila ng mga suliranin, maiibsan ang ating hirap at sakit dahil isasama tayo ng ating mga kaibigan sa isang lugar na magpapakalma sa ating mga problema. So, how much more kung tayo'y sasabihan ng ating Panginoon, ngayon din isasama kita sa paraiso. Napakasarap pakinggan, hindi po ba? At ang paraiso na yan ay pinangako ng ating Panginoon. Doon wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang panaghoy, wala ka nang mararamdaman na hirap, gutom, pagdurusa o kung ano paman. Lahat kasiyahan na lang, lahat kaligayahan. Nais mo po ba yan, mga kaibigan? Nais nyo po ba na isama tayo ng ating Panginoon? Do you want Jesus to brought us to that paradise? With an everlasting life? Kasi dito sa mundong ito, wala tayong everlasting life dito. Nandoon ang ating everlasting life sa paraiso, sa lugar ng ating Panginoon. So paano natin matatamo yan? Paano natin mararating yan? Magtiwala tayo, manalangin tayo, baguhin natin ang ating mga sarili, matuto tayong mag-share, matuto tayong dumamay, matuto tayong tumulong, at matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ano man ang mangyari, magtiwala tayo, umasa tayo na nariyan lagi ang ating Panginoon. Hindi tayo iiwanan kailanman, hindi niya tayo pababayaan. Mga kaibigan, tandaan nyo yan kung nais nyo pong makasama ang ating Panginoon doon sa paradise na kanyang ipinangako. So lagi nyo pong tatandaan yan, mga kapatid at mga kaibigan. Anuman ang mangyari, panghawakan natin ang mga salita ng Diyos dahil nariyan siya lagi, hindi niya tayo iiwan kailanman. At ang ikatlong wika ng ating Panginoon, sinasabi niya, Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Naalala niyo po ba yan, mga kaibigan? Ina, narito ang iyong anak. At anak, narito ang iyong ina. So, sarap pakinggan. Napakadaming ibig sabihin ng narito, nandito, narito. Na narito ang iyong ina upang ikaw ay damayan, narito ang iyong ama upang ikaw ay tulungan, narito ang lahat mga kakilala mo kaibigan upang ikaw ay tulungan sa iyong mga suliranin. Alam nyo kasi, presence is not the same of visibility but availability. Alam nyo po, naalala nyo po ba ang prodigal son? Hiningi niya ang kanyang parte sa kanyang kayamanan sa kanyang ama.
At nang makuha niya ang kanyang hinihiling sa kanyang ama, siya ay umalis, nagpakalayo-layo. Subalit ano nangyari paglipas ng maraming buwan, taon, araw? Ano po ang nangyari? Naubos lahat. Nawala lahat at naghirap siya na halos wala na siyang makain, wala na siyang matirhan. Naging busabo siya, naging palaboy siya. Subalit naalala niya ang kanyang ama. Anong ginawa niya? Siya ay bumalik sa kanyang ama, hindi po ba? Siguro karamihan sa atin nakakaalala nung salitang istorya ng prodigal son. Nung makita ng kanilang ama, malayo pa napaparating ang kanyang anak na nawalay sa kanya ng mahabang panahon, nagdiwang ang kanyang ama at napasigaw siya. Ang anak kong nawala ng maraming taon, narito na siya. Nagbalik, siya'y binihisan, nagkaroon pa ng party, nagkaroon pa ng kainan, dahil nagsilos pa nga yung isang anak, dahil yung isang anak na hindi umalis sa kanyang piling, nagsilos doon sa ginawa ng kanyang ama. Subalit, ginawa yan ng kanyang ama bilang pagdiriwang na nagbalik loob ang kanyang nawalay na anak. So, ganon tayo kamahal ang ating Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwanan. Kasi sa panahon ngayon ng social media, kuminsan, hindi na tayo nakakaalala kuminsan sa ating pinagkakautangan ng loob. Hindi na tayo nakakaalala ng ating mga magulang. Ang laki ng hirap ng ating mga magulang, mga kaibigan, ng ating ina, ng ating ama. Huwag natin silang kalimutan anuman ang mangyari sa buhay. Dahil ang buhay natin, umiikot-ikot lang dito sa daigdig, recycle. Isisilang ka, tatanda ka, isisilang ka muli, tatanda ka. Ganun po ang buhay. So, walang katapusan. Recycling. So, kailangan tulungan natin. Dahil nung maliit ka, inalagaan ka ng ating ina, ng ating mga magulang, pinalaki ka, hanggat sa lumaki ka, hanggat sa natuto ka, hinubog ka sa kabutihan. Pagdating ng araw, ang ating mga magulang, natural tatanda yan, manghihina. Dahil habang tayo'y tumatagal dito sa daigdig, papahina tayo ng papahina at ang ating mga anak naman palakas ng palakas. So dapat lamang nasuklian natin ang kabutihang ginawa ng ating mga magulang, dahil kung hindi dahil sa ating mga magulang, wala sila, wala tayo. So walang kabayaran ang pag-ibig at pagmamahal natin sa ating mga magulang na dapat natin huwag kakalimutan. Kasi sa panahon ngayon, sa bagong henerasyon, marami na po, kinakalimutan na po ang kanilang mga magulang, kinakalimutan na ang kanilang pinagkakautangan ng loob. Kung minsan dinadaan na lang sa text, sa social media. Hindi po kailangan yan, mga kaibigan. Ang kailangan ang presence. Kasi ang presensya ay nakakapag-develop po yan ng magandang relasyon o relationship. Hindi po pwede yung i-chat na lang, kumusta ka dyan inay, kumusta ka dyan tatay, kumusta ka dyan auntie, tita, tito. Hindi po ganun. Mas maganda po yung presence, yung personal, yung presensya, kasi nagdi-develop po yan ng magandang relasyon sa buhay. So wag nating kalilimutan, mga kapatid, ang ikatlong salita ng ating Panginoon na ina, narito ang iyong anak, at anak, narito ang iyong ina. Huwag nating kalilimutan, huwag nating pababayaan ang ating mga elderly. We don't need anything except to return what our parents have done to us when we were young. So kinakailangan talaga magbalik loob tayo, mga kaibigan. Manalangin tayo, lagi tayo magdasal, humingi ng tawad, na wag magbago ang ating kalooban, ang ating pag-ibig manatili sa ating mga puso, lalo na sa ating mga magulang na pinagkakautangan natin ng ating buhay at loob. Of course, ang ating Panginoon unang-una. So, yan po ang ikatlong wika ng ating Panginoon. Meron nga pong isang bulag na ang akala niya hindi na siya makakatagpo ng pag-ibig, ng pagmamahal. Subalit siya'y nakatagpo ng isang kanyang nililiyag. Nakatagpo siya ng kanyang iibigin. Ang hindi alam ng karamihan, ang kanyang inibig ay isa ring bulag. Subalit nung tinanong ang babae, ano ba ang iyong nararamdaman dito sa lalaking ito? Bakit mo siya inibig? Bakit mo siya minahal? Ang sagot ng babae, mahal na mahal ko siya kahit hindi ko siya nakikita, dahil ako'y isang bulag din. Subalit higit sa lahat, ang kanyang presensya na nariyan sa aking tabi, nararamdaman ko na minamahal niya ako, iniibig niya ako. So napakalaki ng tiwala ng babaeng ito doon sa lalaki na isa ring bulag. Ang presensya ay kanyang nararamdaman. Ang presensya ay kanyang nadarama, na alam niyang narito ang kanyang minamahal, hindi siya iiwan anuman ang mangyari. So ayan po, mga kaibigan,
Kasi dito sa mundo wala namang forever. Ang forever nasa Panginoon. Ang everlasting life nasa ating Panginoon, hindi dito sa daigdig, hindi dito sa mundong ito, dahil lahat matatapos, lahat maglalaho, lahat mawawala. So, yun po mga kaibigan, ang lagi nating tatandaan at lagi nating matuto tayong magsukli ng ating pinagkakautangan ng utang na loob sa ating mga magulang, lalong-lalo na po